Lakay, puntahan muna natin ang update mula sa Senado. Ilang senador na bahala daw sa trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Detalye balita mo, RH28 Sino masabi niyan? Si Manang Aimee ba yan? Alamin natin, Lakay, kung sino yan. RH28 Raymond Adpas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, dalawang senador ang nagpahayag ng pagkabahala doon sa inanunsyong trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kasunod ito ng pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ito yung 19% tariff sa mga produkto ng Pilipinas papunta sa Amerika, pero 0% sa mga US products na imported sa Pilipinas. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, delikado ito sa panig ng mga magsasaka. Lalo na kung babaha dito yung mga karne, manok, mais na galing sa Amerika, tiyak na matindi ang epekto nito sa agrikultura. Sabi ni Zubiri, hindi ito patas dahil lalong-lalo na at sa Pilipinas, nakatayo yung mga EDCA sites ng Amerika. Ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Kung ganito rin daw lang ang sitwasyon, ay magandang tumingin na ng ibang market ang Pilipinas, gaya sa Europa at Canada na nakahandang pumasok sa Free Trade Agreement. Ganito rin ang pangamba ni Senador Kiko Pangilinan na nagsabing matindi ang may epekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka kung merong zero tariff sa mga US products na papasok sa Pilipinas. Sa kabila nito, hinimok pa rin ito ang Malacanang na maging transparent at ilatag kung ano yung nilalaman ng nasabing trade agreement, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Una nito ay naghayag ng paliwanag ang ilang mga opisyal ng administrasyon na ang saklaw lamang daw ng zero tariff ay yung mga sasakyan na gawa sa Amerika at papunta o imported dito sa Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond.